Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, we are on the 8th day of our novena, and it is on diary entry number 12, 26 to 27. Today, bring to me the souls who are in the prison of purgatory and immerse them in the abyss of my mercy. Let the torrents of my blood cool down their scorching flames. All these souls are greatly loved by me. They are making retribution to my justice. It is in your power to bring them relief. Draw all the indulgences from the treasury of my church and offer them on their behalf. Oh, if you only knew the torments they suffer, you would continually offer for them the alms of the Spirit and pay off their debt to my justice. Most compassionate Jesus, you yourself have said that you desire mercy. So I bring into the abode of your most compassionate heart the souls in purgatory, souls who are very dear to you and yet who must make retribution to your justice. May the streams of blood and water which gushed forth from your heart put out the flames of the purifying fire, that in that place too the power of your mercy may be praised. From the terrible heat of the cleansing fire rises a plaint to your mercy, and they receive comfort, refreshment, relief. With a stream of mingled blood and water. Eternal Father, turn your merciful gaze upon the souls suffering in purgatory who are enfolded in the most compassionate heart of Jesus. I beg you by the sorrowful passion of Jesus your Son, and by all the bitterness with which his most sacred soul was flooded, manifest your mercy to the souls who are under your just scrutiny. Look upon them in no other way than through the wounds of Jesus, your dearly beloved Son, for we firmly believe that there is no limit to your goodness and compassion. Ikawalong araw. Sa araw na ito, dalhin mo sa akin ang mga kaluluwang nakahimpil sa purgatorio at ilubog sila sa kailaliman ng aking awa. Tulutang ang malakas na agos ng aking dugo ang magpalamig sa kanilang nakapapasong ningas. Silang lahat ay lubos kong minamahal. Sila ang nagbabayad puri sa aking katarungan. Nasa iyong kapangyarihan ang bigyan sila ng ginhawa. Kunin ang lahat ng mga kapatawaran mula sa kabangyaman ng aking simbahan at ialay ang mga ito para sa kanila. O kung alam mo lamang ang mga pasakit na kanilang pinagdurusahan, patuloy mo silang aalayan ng limos ng Espiritu at babayaran ng kanilang pagkakautang sa aking katarungan. Lubang maawang Jesus, ikaw ang tahasang nagsabi na nais mo ay gawa. Kaya aking dinadala sa tinatahanan ng iyong lubhang mahabaging puso ang mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kaluluwang malapit sa iyo, ngunit gayunpaman ay nangangailangang magbayad puri para sa iyong katarungan. Hayaan ang mga batis ng dugo at tubig na dumaloy mula sa iyong puso ang pumaram sa mga ningas ng apoy ng purgatorio, upang doon din ay may pagdiwang ang kapangyarihan ng iyong awa. Mula sa napakainit na naglilinis na apoy, tumindig ang naninikluhod sa iyong awa at nakatanggap sila ng kaginhawahan sa agos ng pinaghalong dugo at tubig.
Amang walang hanggan, ibaling mo ang iyong mawaing pagtingin sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio na nakapaloob sa lubhang mahabaging puso ni Jesus. Sumasamo ako sa iyo alang-alang sa nakahahapis na paghihirap ni Jesus na iyong anak at alang-alang sa lahat ng kapaitan na dumarang sa kanyang kabayan-banalang puso. Ipakita ang iyong awa sa mga kaluluwang nasa ilalim ng iyong makatarungang pagsusuri. Tingnan mo sila, hindi sa ibang paraan, kundi sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus na iyong pinakamamahal na anak. Dahil lubos ang aming paniniwala na walang hangganan ng iyong kabutihan at pagkahabag. Amen. Kaya sa Diary 1227, no, ito na yung ikawalong araw. Ang focus ng araw na ito ay sa lahat ng mga kaluluwang nasa purgatorio. It is described as a prison, no? Nakakulong sila doon. At ang lugar na yon ay may mga apoy. Ang apoy na hindi kailanman napapawi kung kaya ubod daw ng init doon. So it is a picture of what purgatory is, but we do not know what really it is. So let's just say that there are many prisoners there. Bakit marami? Kasi po, lalo na yung mga walang nakakaalala, paano pa, di walang magdadasal para sa kanila. Lalo na silang magdurusa doon sa lugar na yon. May sentensya kasi sila kung ilang taon sila mananatili base sa bigat ng kasalanan ng bawat isa. Ang mga kaluluwang ito na nakapiit sa purgatorio, ang sabi ng Panginoong Yesus, hayaang ang kanyang dugo ang magpalamig sa kanila. So, kailangan ibuhos ang dugo. Or, kung hindi man ibuhos, ilubog sila sa kailaliman ng awa. So, yun ay parang, di ba, limbawa may isang bagay na nagliliyab, pag binuhusan mo yan ng tubig, napapawi yung pagliliyab. So, ganun din dito, only that, hindi hawak ng mga tao ang mismong stream o tubig, body of water. Bakit kailangan ilubog, no? Katulad din ng pagkakalubog ng nitong mga nakarang araw, yung mga good and faithful souls, yung mga schematics, heretics, lahat yan, no? Inilulubog sa awa ng Diyos kasi lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may pagkakamali. Iba-iba ang antas na ating kasalanan at tayong lahat ay kailangang malubog o maitubog sa karagatan ng kanyang awa sapagkat ito lamang yung kumbaga nagliliyab na apoy ka, di ang karagatan ng awa ang magpapawi sa init na yan. So, symbolic yan, no? So, ang punto lang, sa mga pagkakamaling ito ng mga kaluluwa na nasa purgatorio, kung ang ating Panginoon ay naaawa sa mga nabubuhay, naaawa rin sila sa mga nangamatay. Lalo na kasi kung namatay na ang tindi ng kasalanan, eternally damned, di nandun yun sa abuyan talaga. Pero ito, purgatory naman ito. Bakit sila nandun? Nagdurusa sila sa kanilang mga kasalanan. No? Lahat ng mga namayapa na hindi pa nakakabayad ng ganap dito sa lupa, doon mapupunta. Kailangan ipagdasal sila. Kailangan tulungan natin silang makaahon doon. Kaya meron din tayong karisma na tungkol sa mga pagdarasal sa mga kaluluwa. Napakarami nila eh. Kasi sa mundo naman, pag tiningnan mo talagang may mga pananampalataya, ilan dahil lang iba ay nahirati doon sa makamundong buhay. Kung kaya kailangan ng tulong natin.
At sabi nga ni Jesus, tayo, no, bring to me, dali natin sa Panginoon Jesus ang mga kaluluwang ito. Ngayon, napakaraming paraan para matulungan ang mga kaluluwang ito. Sabi, draw all the indulgences from the treasury of my church, no? Mayamin ang ating simbahan sa mga pamamaraan kung paano sila maibabalik sa unang-una pagpapamisa sa kanila. No, siguro ginagawa nyo yan kapag kaarawan o kamatayan, pinapamisa natin ang kaluluwa. Pinagdarasal natin. So, yung sumunod, pinapag-chaplet natin, no? Tulad kanina, and all the souls in purgatory. So, inaalay natin ating panalangin ng chaplet para sa kanila. Ano pa, no? So, yung mga simpleng panalangin natin kapag All Saints Day, no? All Souls Day, no? Yan yung araw nila. Yan ay isa sa may indulgence na tayong nakukuha dyan pag tayo bumisita sa puntod. At ang indulhensyang ating nakukuha ay maaari din nating ibigay para sa kanila. So, All Souls Day, pumupunta tayo sa kanilang mga puntod, ipanalangin sila. Kasi mga yan, yun na lang yung time na maaalala mo sila. Okay, meron din yung feast ng Mount Carmel, Our Lady of Mount Carmel, na para rin ito sa mga kaluluwa. Napakarami ng mga paraan na maaari nating gawin para sa kanila. Kasi nga, on their own, mahihirapan na sila. Pagpapalaya sa kanila. So, ang kailangan gawin na lang nila ay ditiisin yung sentensya nila o ilang taon yan. Kumbaga, quote-unquote, no, sentensya ko ilang taon sa lugar na yan ng purgatorio. Di yun ang pagdurusahan nila. Pero pwede yang pabilisin. Halimbawa, si Faustina, may mga kaluluwa nag-request ng prayer mula sa kanya. Panalangin mo ko. And after Faustina finished the prayers, nakikita niya na yung mga kaluluwa nakakalaya, nakakaahon. So, one day at a time, meron tayong ipinapanalangin kaluluwa na makaahon. The purgatory is one way, is one of the manifestations of the mercy of God. Kasi kung wala yan, edi dalawa na lang ang choice mo when you die, when a person dies. Dalawa lang ang choice, whether sa taas o sa baba, no? I will not mention. Ngayon, dahil may awa ang Diyos, naglagay siya ng in-between para bigyan pa rin ng pagkakataon ng mga kaluluwa na makapasok sa kaharian ng ating Panginoon sa langit, no? Kung kaya itong parking area na to, or halfway ang tawag natin, ano? Ay isang lugar para sa rectification, para tayo ay maglinis. And once we are completely paid, nakapagbayad puri, no? Nabayaran lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng mga sufferings doon sa lugar na yon, yan ay iniaangat patungo sa ating yan yung pinakamaganda. May angat sila. So, again, it is always good to pray for them. We gain indulgence by praying for the souls. Whether pumunta ka ng sementeryo or nasa bahay mo lang at pinagdarasal mo sila. So, yung ginagawa natin every morning, no? First thing in the morning is to pray for the souls. Nakakatulong yan sa ating mismong kaluluwa. At kapag oras na natin, may mananalangin at mananalangin din para sa atin. On the 8th day, ikawalong araw, huwag nating kalimutan ang mga kapatid nating nasa purgatory.